Tulad ng bawat nagsisimula, ginagawa mo ang isang bagay na gusto mo dahil mahalaga sa iyo. Iyan ang payak na dahilang nag-udyok sa akin para subukin itong anyo ng pakikipag-usap sa kapwa. Anuman ang edad, kasarian, background, paniniwala o interes, pero ngayon ay nakikinig at naglalaan ng pinahahalagahang sandali sa katulad kong hindi kaibigan o kaanak, samantalang hindi ko personal na kaharap at hindi nakikita. Kung kayo ay estudyante ko sa kasalukuyan o magiging estudyante o naging dating estudyante, maligayang bati at salamat sa pagsilip at pagdalaw. Isang karangalan na paunlakan ninyo ako ng atensyon at panahon. Nakalaan ang channel na ito para sa panitikang Filipino at sa mas partikular para sa tula, paanong magbasa at paanong magsulat, at sa pangkalahatan, paanong sadyang kilalanin, mahalin, at ipagdiwang ang salita, ang niloloob ng salita. Ang wikang Filipino na tinatawag na pambansang wika, at ang marami pa nating wika mula sa iba't ibang pulo at mga rehiyon. Isipin ninyo na ang tubig na naghahati sa mga pulo ang katumbas ng ating mga wika. Maaari ninyong subukin mula sa kabilang pagtanaw. Ang tubig sa pagitan ng mga pulo ang nagdurugtong sa atin. Bilang mamamayang tumitingala sa iisang watawat. Paano ka tatawid mula sa isang pulo patungo sa iba pa kung hindi ka literal na nakasakay sa eroplano, bus o barko? Paano ang pag-aabot kamay? Ang pagdadaop palad ng mamamayang Filipino. Isang paraan at daan ang wika. Anuman ang wikang sinilangan, kinalakhan, kinilalat sa malaon ay pinag-aralan. Nagsisimula tayo sa pakikinig, pagbigkas, pagsulat, sa makatwid, sa aktibo, malay, at matamang paggamit ng wika mula sa tahanan hanggang sa labas na magpapakilala sa atin sa malawak at malayang komunidad, eskwela, simbahan, barangay, lungsod, karatig lungsod, malayong lungsod, pabalik sa ating mga kapitbahay, tayong mga nakatira sa iisang looban o kalyeng palatandaan. Saklaw ng labas ang social media, katulad nitong nag-uugnay sa atin ngayon sa sandaling ito. At hindi katulad ng tradisyonal na lugar o setting tulad ng classroom, walang iisang oras at lugar ang nag-uugnay sa atin. Maaaring nasa sariling kwarto ka o may kasama, nasa kusina, nasa biyahe, nagpapahinga, abala sa karaniwang trabaho, may dinaramdam o mabigat na iniisip. Ano man ang iyong kalagayan o nasaan ka man, ano man ang oras at mapadpad ka sa munting puok na ito, magtatagpo tayo. Ito ang mga paunang tanong na maaari mong sagutin pagkatapos nito. Paano ka gumagamit ng social media? Unang tanong. Ikalawa, ano ang wikang ginagamit mo? At ikatlo, bakit ka pumaloob sa social media? Kahit alin sa mga tanong ay maaari mong sagutin. Hayaan ninyong magbigay ako ng personal na sagot sa mga tanong. Sa unang tanong, paano ako gumagamit ng social media? Sumasang-ayon ako sa nagsabi na isa ng extension ng ating katawan ang isang gadget tulad ng smartphone. Pagising sa umaga, pagkatapos umusal ng dasal, hindi lang ako nag-iinat
kundi nag-uunat ng braso at kamay para abutin ang cellphone sa tabi ng kama. Nang wala pa ang cellphone at internet noon, sa panahon na kinamulatan ko, wala akong ganitong gawi o habit. Nagkaroon ng habit dahil naisuksok sa isip ng tao sa ating panahon ang pangangailangan o need, no? Quote unquote. Nakagyat malaman kung ano ang trending na balita na dati ay sa rasyong dyaryo binabasa o sa pamamagitan ng radyo at telebisyon na sa ayaw man o sa gusto ay naligwak na sa kanilang luklukan bilang tanging tagapaghatid ng impormasyon. Halimbawa, sa panahon ng malalakas na bagyo o pagbaha katulad ng Ondoy na tumama noong 2009 sa Kalakhang, Maynila, at ngayon sa kasagsagan ng bagyong Karina na may kasamang habagat at nagpalubog sa maraming parte hindi lang ng mga lungsod sa NCR, kundi sa mga karatig lalawigan tulad ng Rizal at Bulacan. Ang malaking kaibahan ay ang pagsisiwalat at pagpapakalat ng sitwasyon sa iba't ibang lugar gamit ang social media. Noon ay nakadepende ang masa sa ulat ng malalaking network. Ngayon ay naghahatid ng balita sa madla ang karaniwang mamamayan na may hawak na smartphone at may access sa internet. May humihingi ng saklolo, may nagbibigay ng saklolo, may nananawagan halimbawa sa nawawalang bata o matanda, may mga netizen na nagpapasa ng impormasyon tungkol sa hinahanap na kaanak. Nagiging aktibong kalahok ang mamamayan sa gawaing serbisyo publiko ng maluwag sa kanilang loob. May sigla at sigasig, may galak at ngiti dahil sa maagap na pagtugon kung may nangangailangan. Ang sagot sa tanong na paano ay may kaugnayan sa paraan. Ang paraan ng manunulat ay pagsulat ng akda, maaaring isang piraso ng tula o isang koleksyon sa pamamagitan ng wika at ng mga salita, kung paanong ang paraan ng musiko ay sa pamamagitan ng awit o himig at ang pintor ay sa pamamagitan ng brotsa at canvas at mga kulay. Pero sa pagdating ng internet at pag-imbulog pang lalo ng teknolohiya, ang tradisyonal na medium na nagbubunga ng akda ay hindi na lamang nananatili sa pahinang papel. Dito pumapasok ang social media bilang bagong mukha ng pakikipag-usap. Gusto ko ang salitang pakikipag-usap dahil nasa loob ang salitang pakiusap. Kapag nakikiusap, ay hindi ka nagdidikta, kundi umiimot, nanlilimos ng tuon, atensyon, sandali, mula sa iyong kausap. Sa pagsagot sa paraan ay naroon din ang panahon at pook. Ginagamit ko ang social media sa malaking bahagi ng maghapon mula sa pagsisimula ng gawain sa umaga hanggang pagpapaantok sa gabi kung may pelikulang unang nakapukaw ng interes kaysa sa libro halimbawa na ibig kong basahin. Nasa kalikasan ng aking mga gawain bilang manunulat at guro na gumamit ng computer sa pagsulat, pagbasa, pakikinig, at pananaliksik. Ang paraan ng paggamit sa social media ay pagsuyod sa iba't ibang klase o anyo ng pinagkukuhaan ng impormasyon at ng mismong impormasyon. Kung kaya, ang paraan ng paggamit ay kritikal. Bagamat maa-access ang lahat ng klase ng impormasyon, hindi lahat ng impormasyon ay kapaki-pakinabang, mapagkakatiwalaan, at nakabatay sa ebidensya.
at ebidensyang malaya sa personal na interes o agenda. Kaya nga ang dating tinatawag na mainstream media, na bagay tawagin ngayong tradisyonal na media, ay nabawasan kundi man tuluyang pinaglahuan ng kredibilidad dahil ang mamamayang mapanuri, mga karaniwang mamamayan, ay nababasa na ngayon ang kanilang interes na malaking negosyong pinoprotektahan, kasama na ang kung sino mang ahensya o pangalan na namumuhunan sa kanilang pag-iral. Sa ikalawang tanong, ano ang wikang ginagamit ko? Tulad ng naririnig ninyo ngayon at sa mga susunod pang pakikipag-usap na may pakiusap sa nakikinig, Filipino ang wikang nais kong marinig mula sa sarili kong bibig. Sa karaniwan, ang naririnig natin o nababasa o napapanood sa social media ay halo-halong wika na sa malaking bahagi ay informal dahil wala namang pulis o batas ang maaaring magdikta kung ano at paano ka magsasalita. Malaya ang bawat isa sa atin, kaya nga parehong masaya at maligalig ang espasyo, ang anumang puwang kapag may gumagalaw. Hindi ba ganito ang isang klasikong haiku ni Basho? Ganito yung literal na salin sa Ingles ni Robert Hass. An old pond, frog jumps in, sound of water. Ganito yung aking salin, pagtatangka. Matandang sapa, lumundag ang palaka, tubig na gulat. Walang buhay kung hindi gumagalaw. Gumalaw dahil may gumalaw. Buhay pala at may buhay. May nagtampisaw, may nagtatampisaw. Kung nananatili ang tubig sa isang lugar, hindi kumikibo kahit katiting, matutuyo iyon, lalo't mainit ang araw. Kung nananatili ang tubig sa timba at hindi mo pinapalitan, malamang ay mangingitlog dyan ang lamok at delikado ang kapaligiran. Kailangan ang paggalaw. May mga magulang na namomroblema paanong tuturuan ang mga anak na magsalita sa sariling wika, hindi sa Ingles na nakasanayan. Ang tanong ay, ginagamit ba sa bahay ang Filipino bilang wika? At ang ibang mga wika mula sa mga rehiyon kung may iba pang taglay na kaalaman ang kanilang magulang. Nakatutuwang panoorin ang mga video ng mga batang Pinoy na lumaki sa ibang bansa. Blonde at puti pero marunong magsalita ng Tagalog o Bisaya dahil tinuruan ng Pinoy na magulang. Yumayaman ang mga kultura ng mundo dahil may pagpapalitan ng kaalaman at kasama at lubhang mahalaga ang wika. Sa pangkalahatan, ganito ko ibig gamitin ang wika sa Filipino bilang wikang pambansa na nakasalig sa ating konstitusyon at may kamalayan sa marami pa nating wika. Sa ang panig man ng bansa at ng daigdig tayo naninirahan, lumaki, nag-aral, nagtatrabaho at nabubuhay. Sa ikatlong tanong, bakit ako pumaloob sa social media? Ang unang sagot ay inevitable. Hindi maiiwasan, hindi pwedeng iwasan. At sa ating panahon, hindi maiiwasan ang social media dahil naririyan ng internet. Mangangahas akong ituring ang social media bilang iisang karagatan ng buong daigdig sa kasalukuyan. Social media ang pinagkukuhaan ng dagling impormasyon, hindi lang ng balita, kundi ng iba't ibang paraan ng pagbasa sa balita at impormasyon. Ang social media ay sisidlan ng parehong oportunidad at hamon para malinang ang ating kaalaman at kakayahan na mag-isip, lumikha at mag-ambag sa paraang kapaki-pakinabang
at nagdaragdag ng dangal sa pagiging tao. Ano man ang piniling platform, nagkakaroon ng ugnayan ng mamamayan ng mundo. Ang mga mamamayan ng mundo, ang mga bansa at gobyerno, ang iba't ibang ahensya, ang mga estranghero at magkakaibigan, at pamilyang pinaglayo ng heograpiya at kapalaran. Ito ang ikalawang sagot sa tanong. Ginagamit ko ang social media sa makatwid para magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa kapwa at sa mas maikli para makipagkapwa. Ang ikatlong sagot at hindi ko ipagkakaila, ginagamit ko ang social media para sa sarili. Ang bawat manunulat ay naghahanap ng mambabasa, pero paano kung wala ang papel at pahina? May nagtanong sa akin, makatutulong ba ang pagsulat sa journal para lumago ang pagkatao? Oo, ang mabilis kong sagot. Bakit hindi? Pati ang pagsulat ay nalilinang kapag ginagawa araw-araw. Ang kaibahan lang ay pagpapasyahan mo kung ang sinusulat mo ba ay for your eyes only. Wala kang balak sabihan ng iyong niloloob o inuumpisahan mo ang katuparan ng pangarap mo dahil sa pagsusulat. Nagsusulat ka ba para magtago ng inililihim? Pero bakit mo pa isusulat kung nais mong manatiling lihim ang bagay na itinatago? Maraming dahilan ng pagsusulat. Kung nagpupuyos ka sa matinding damdamin, kung malikot ang iyong imahinasyon, kung nais mong magpahayag ng matinding paniniwala o paninindigan, kung nais mong mahikayat ang kababayan na makiisa sa iyong ginagawa, kung nais mong magpangiti o magpatawa, nagsusulat ka. Nagsusulat ka kung iyan ang pinagkukunan mo ng hanap buhay. May panahon noon na ang tingin sa manunulat ay patay gutom. Starving artist, sabi nga. Hungry look. Iniiba na yan ng bagong henerasyon ng manunulat na sa murang edad ay nakatisod ng ginto sa kanilang pagsulat. Marami sa mga kabataang manunulat ang kumikita sa kanilang isinusulat. Ang iba pa nga ay nalathala. Sa labas ng bansa, may hatak sila sa madla. Nagsusulat ako dahil nais kong maalala ang mga bagay-bagay. Wala namang sapilitan o pagigiit ang pagsasalita at pakikinig. Gayun din ang pagsulat at pagbasa. Mahalaga sa akin ang wika. Ayokong makalimot. Sa edad kong ito na malayong mas matanda sa manunulat na nakapaglathala ng kanyang unang aklat bago pa ang panahon ng social media. Nais kong patuloy na makapagtala sa aking malayang paraan, pagtanaw at pagtataya sa mga nangyayari sa loob at labas ng sarili. Na di malayo, sabi nga ni Balagtas, sa loob at labas ng bayan kong sawi. Kaliluhay siyang nangyayaring hari. Kagalingat bait ay nalulugami, ininis sa hukay ng dusat pighati. Naalala niyo ba, ang mga salitang yan? Hindi ba't hanggang ngayon ay malalim pa rin ang katotohanan, kung kaya malalim pa rin ang hapdi, ang sugat ng sumpa ng salita. Kaya sansandali ang pangalang pinili ko, sabi nga, para sa lugar na ito. Sansandali, dahil minsan lang tayo dumadaan sa mundo. Pinakamarikit sa akin ang isang sandali, dahil nagtatagpo doon ang nakaraan, ang ngayon at ang mangyayari.
Nalulusaw ang pagtatakda sa panahon dahil sa sansandali. Sa pagsambit ko ng ngayon, ang ngayon ay nakaraan na, samantalang nagsimula na ang darating pa lang. Hanggang sa muli, sana ay tumugon kayo sa alinmang tanong na binanggit ko. Daghang salamat sa pakikinig. Ang inyong abang lingkod, Rebecca T. Año Nuevo, Filipino, nakikipag-uusap, nakikipagkapwa.